mabili ng grado nga relo, pero pwede pa na siya makuha. Ang Wrangler na sakyanan na 3.8, ihatag niyo mo sa kuha. Pag mamatay ko, di na ako napadala. Magpabili na sa walay. Pwede po na maguba. Alam? Pero si Jesus Christ nagasa sa Diyos, gihatag sa katawan, na kung makadawat ka anak, dili lang para sa tibok ni mo kinabuhi, kundi sa tibok ni mo kalak, hantod sa wala kay katapusan. That is eternal. Muna kita, good thing is not ni Abraham din. Now, gisulti ni Jesus Christ sa during sa iyang earthly ministry, aron ang mga sumusunod sa mga apostoles, masultihan sama sa atong panahon karon. Now, ikapilanta na generation, gikan nila na Paul, dugay na kayo, taas na kayo na generation. Pero, ang pulong sa Diyos, presko gyapon na siya. Kung maminaw ka, masabtan di mo, baka decide ka nga munawat ka sa kasa na gihatag sa Diyos. My son, that is a very good thing. Yung napulong sa Ginoo. Ingon Bible, dinhi, gidawat niya, no? Ang mga yutan o mga utang, maayo kayo. Lamig nga sinina, nindot nga sinina, lamig nga pagkaon, nindot nga balay, naigwapo nga sakyanan, mga good things na materially. Pero si Lazarus, wala siya kadawat anang mga butanga, pero nakadawat siya kay Jesus Christ na iyang manluluwas. Nga naman, higabot man siya sa paraiso. Samantalang yun dato na siya, pero wala manlulawat sa Ginoo. So ato siya impyerno. Ikaw niya kakaroon, niya makadungog kas mensahe sa kaluwasan, niya dili ka mudawat, impyerno yun nagpadulong. Kaya nga naman, dili mo ka mudawat sa manluluwas. Morong na ipamaagi nga makaangkot ka kaluwasan. Pero imong i-reject ang manluluwas, away buhatag mo kaluwasan. Pero kung makadawat ka sa manluluwas, syempre, pareho sa silko, kapag nakatap ka sa midline, automatic ang suga na anak permis inyong balay. Alam? Mo-offer na siya, pag gunin mo suga, may switch, pero na ang electricity, nagpadayon gihapon sa inyong balay. Ang Ginoo mo po nagyapon, sa dihang madawatan ni mo si Kristo, yung first manluwas, magkatungkag kaluwasan, sa wala na ikatapusan. Kini, ingon na pulong sa Ginoo, sa diha nga nangamatay sila, ingon siya, kaloy ito, ingon din si Abraham, hinumdumi nga sa buhay pa ka, nakaan kung kag mga butang ng mga mayuhon, but pasabot diri sa kalibutan, no? Nagkaon, nindot sakyanan, nindot sinina, sila sa Ros, waloy, ng mga evil things, kay gawas ng kupre, masakit ang pag yun. Diba? Kita, parihatan din mga sakit, ingo pa nila, katanang tao na may kanser, adlok tag mga kanser, kanseros na tadaan. Pastor, laim na yagin, dilay, kanang kamatayon, wala kanser nga, wala sa ipa, tambal. Wala ta kabalong-galong sa anak mo. Pero sigurado din ang umabot. Mawit ang ipasulti na daan ang mensahe sa kaluwasan. Kaya nga naman, aron makapangandam ang nangandam. Ang dili gusto mangandam, na bahala ka. Basta kay isultihan yun, aron mandam. Mawit purpose sa Ginoo na masugiro ng may balita. Aron makaandam ang mga tao. Si Noah bitaw, wala sila kailang ulan. Wala sila anong luno. Pero tungkol kay nagpatuo siya sa pulong sa Ginoo, na-save siya sa ark. Tanawan ninyo ang meteryo. Di ba, naitag-as, naimugbo, nailapan, naisikip. Nga naman, naigamay ni Dako, tungkol kay ang kamatayon, walay pilit sa edad. Pwede mamatay ang tao, isa palang kabulan siya, pwede mamatay. Isa palang kadlaw, pwede. Bisag na pa siya sa inahan, pwede pa mamatay na. So, walay garantiya sa edad ni mo, hindi pa ka mamatay, kay bata pa ka, dili ay. Nasayod man tang mga matay, tamabot ang panahon, mas may itong mga dagta. Ngamuat ito pag lagi padulong, dili sa inferno. Naman ni siya, pero na life after death. Kung sa sitwasyon nila, ingon ang pulong sa Ginoo diri sa verse 25, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Lahi ang ilang padungan, lahi ang destination nila, tungod kay si Lazaro, bisang pobre, mupatuo man sa pulong sa Ginoo.
Kung imong sabton, kini nag-abot sa paraiso, tungod kay naka-supply or naka-comply siya sa tag requirement. Ganun ko sa impyerno ni Dato, dili tungod kay Dato siya. Tungod kay ginirecheck niya ang pamaagi sa Ginoo mamot kag langit unta. Labi namin nga, pobre raman na nagsulti, tuong ka anak. Dato man ka, minsan, tumuho man ka, wala kay, patabot to impyerno, napatabang na sa pobre. Diba? Kalau ikaw dari Abraham, maluoy ka. Suguas na sa dire patusok sa tubig, yung kamot. Kabaho mo na. Ginatilaan na zero, yan samad. Pero dito sa impyerno, bahala mo sa kusya dito. Basta kay, ituslo sa tubig ang todlo ni Lazarus, makabutang na sa iyo mga kay perting inita yun sa kalayo. Dahil mo kalimot ha, nakinis siya, dili na istorya lang. Panghitabo ni siya, nagidala ni Jesus Christ diri sa kalibutan, aron makabantay ng tata. Dahil ingon ang pulong si Ginoo. Ingon si Lazarus. And beside all this, ingon sa verse 26, between us, taliwala na nila, kung dito mo niyang langit, mo niyang impyerno dire, din siya. Taliwala na to, na idakong bungaw, nga walay makalabang niya. Ayan siya. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you came cannot, neither can be passed to us that would come from thence. Sa ato pang pinulungan, kung niya na ka sa langit, dili pwede nga mo ato kang impyerno. Kaya magsuroy-suroy ka dito, dili. Kung niya na po ka sa impyerno, dili po pwede nga mo ato kang langit. Kaya magsurvey kang tinuod ba na tinuod ng langit, dili. Pag na-impyerno ka, impyerno ka pabilin. Wala na katapusan. Langit ka, langit na, wala katapusan. Dili ka makatabo, kay na ay dako kayong bukaw, na dili ni mo maagian. Wala sa verse 26. Ingon na yun ang dato. Mao! Na kung mauna nga din na rin kung makahawas kay kandire, ingon sa verse 27. Muhangyo na lang ko sa imuha, Father Abraham, nga suguan na lang na sila sa Lazarus, pabalik dito sa kalibutan. Yan na, tanawa na ba? Suguan na lang siya dito kay dito sa akong amahan, dito sa yuta, ano na, lima na ako kaigsuon. Aron na masultihan sila, aron dili mo sila muan diri sa impyerno. Bot pasabot, gusto sa lahat ng mga itong impyerno, suguon sila sa Lazarus, kaya di naman siya makatong impyerno, di naman siya makatabang dito, no? Dihagyo na lang sila sa Lazarus, nga si Lazarus mubalik sa kalibutan. Aron magsangyaw sa iyang mga igsoon dito sa yuta, dito sa balay sa iyang amahan at dato. Kaya napa siya 5 ka igsoon dito sa yuta, dito sa kalibutan, di ba? Ingon si Abraham, dili na pwede, oy. Di na pwede. Kaya ito daw i-visualize. Ano? Kanang mga nag-invite sa inyong hakaron. So, kailagid mo. Ano? Kailagid mo. O niya, tingali, suod, pagit mo kayo. Unsa kayo mo una-una? Namatay pa ng litan ang agad ng iyong amiga. Pagkamatay sa amiga, nagbilar pagit ka sa pila ka mga gabiin. Kunya, pag lubong ana niya, nahimo pagit nga, hinggo yung pagit ka sa paglubong dito. Tingali, naghilang-hilang pa ka. Sunod simana. Hingbalik, hingat ko sa inyong balay. I-welcome ka ni mo? Patayat eh. Ano sa man? Ha? I-welcome ni mo, dili? Siguro ito ko, dili. Ako masawa. Nag-istorya may. Kung saan ka, marami lagi ka mag-welcome. Pagtano ni mo, ha? Bisag, gamay tingali kayo, buslot ka, bulusot na ka. Sa kahadlok ni mo. So, di lagi ka maminaw, kung naipatay, musultin din karon niya. Maminaw mo kaya, hindi ka na masalangit. Umatos yung balay, labi ng gabi, niya maluktok, ayo.
Si Pastor Jinky alam ha, tingali karon welcome po ninyo karon. Pero kung namatay na ko, yung ba itong after month, tingali magkabangga-bangga pagkatlumagan. So di na ginamahitabo. Amen? Muna ingon si Abraham, tuwa na si Moses. Si Moses is ang Old Testament ang gisgutan diha. Kanang 5 books. Mga prophets, mga Old Testament books na siya, gisgutan. Tuwa na yung mga preacher, apila si Pastor Plaza, tuwa na dito ng sutis kaluwasan. Papaminawa siya. Kung sito ba sa tao nga na imperno, isa dito sila maminaw. Gawas kung may patay mo balik. Matuo mo na. May muto. Ano sa mga namin ito, kinipatay niya. Adili, oy, 15 gagalan na mo, patay na ko na yun. Ingon si Abraham, dili na mahitabo. Kaya kung dili sila maminaw ang nagisulti sa Bible, bisa pag naipatay mo balik, hindi na sila muto. Karon, buhay pa rin nagsulti. Pero nasayang ba mo 15 nagsulti ani? Si Jesus Christ sa iyang panahon, sa iyang pagalis kalibutan. Patay na siya nga nabanhaw. Tinuod yun na, patay nga nabanhaw. O niya, nagbilin ani ang pagtulunan. Nagbilin ani ang kining istorya. Aron nga ang tao, unta, mutuo sa iyang pulong. Kanos aman di ka mo decide, o niya nagmamatay na ka, dili na. Ulahin na kayo nga desisyon. Kaya nga naman, pag mamatay, inapulo sa Ginoo, matubang na ka sa manluluwas. Matubang na ka sa magbubuhat. Di na lang manluluwas. Judge na siya anong panahon. Pag namatay ta, judge na. Matubang na ka sa judge. Dili na sa Savior. Karon, ginasulti lang ang Savior na kung mutuo mo dawat ang mga magkasasala, masave siya kay tagaan siya ng Savior. Pag madawatan mo ang Savior, taga ka salvation. Wala na kurinti ba? Ang asel ko, nagbutang kong mainline. Ang alas mainline, kurinti ang naadiha, source sa kurinti. Sa tanan ng mga tao nga magpakunik sa ilang balay o kurinti gikan sa poste, musunod ang kurinti dito sa ilang balay. Okay? So si Kristo manluluwas po, source sa salvation. Kay Savior man siya. Bisan din sa mga tao nga mudawat ng Jesus Christ, pagkakunik siya, musunod po di ang kaluwasan nito sa iya. So kanang tao nga gitawag og luwasonon, sa dihang makadawat siya og manluluwas, tagaan man siya kaluwasan. Di na siya matawag og luwasonon. Ang tawag niya luwas. Ang balay na bitaw nga wala pay kuryente, unenergized man ang tawag ana. Pero sa dihang nakakonek na ang kuryente sa seko padulong sa balay, o niya gi-supply na ang kuryente, ang tawag na energized naman. So ang tao nga luwasonon, once nga makadawat siya manluluwas, tagaan siya kaluwasan, ang tawag niya luwas, di na luwasonon. Sa tawa, ang taong gigutom, ang solusyon na kaon. Huwag ilain. Sige kinong tubig, kaluwasan, idala na sa manluluwas. So dapat man kung masabtan mo, ayunhan mo si manluluwas, si Jesus Christ, kayo mo'y nagdala sa kaluwasan sa imong kalag. Kung imong madawatan, nagsaan siya, natagaan kang kaluwasan sa imong kalag. Right after your decision. Inyo na Bible na. Receiving the end of your faith. Inyo na Romans, 1 Peter 1:9. Receiving the end of your faith is the salvation of your souls. Kining tawanan maigsoon, wala siya makadawat sa gasa sa Diyos. Kaya ang kinabuhing dayon maigsoon is only a gift of God. Naalala na Pastor? Yes! Naalala sa Bible, yung Bible. Asa naman kita? Romans chapter 6 verse 23. Pakita na sa Bible. Romans 6:23. Pwede ma-flash na ito sa screen? Ang Romans chapter 6 verse 23, gisulti niya, ang bayad sa sala is kamatayon. Pero ang gasa sa Diyos, look at that, the gift of God is eternal life. Eternal life is another term sa word heaven. Okay? Kinabuhi na yun. Langit. Ang gasa sa Diyos daw, langit. Gigasa na rin yung langit. Di na kinanglan ka manikamot pagkaroon mo ito kang langit. Gasa na rin. Pinaagi kang, wako'y lain.
pinaagi na po ng Jesus Christ. Dili pinaagi sa simbahan, di pinaagi sa imong paningkamot, di pinaagi sa baboy, di pinaagi sa mga tradisyon, dili. Pinaagi ra gyud kang Jesus Christ nga atong Ginoo. Na kung dili ka maagi kang Jesus Christ, wala eternal life. Kay true raman kang Jesus Christ na. Manang sa mana, paningkamutan pa na ito, gift raman. Bawal sa mga muna-una kibalik, kung panalitan, usa ka sa akong mga higala. Na? Onya, wala ka sa akong birthday, like for example. Onya, sa imuhang gratitude, or sa imuhang, sana, nangitaw ko, kalipay ng mga joy ka, nadala kang regalo. Pastor, I have something to give you. So when I go, what's that? So it's a gift. So what do you think kung mo pila may bayad, anak? Dili ka na insulto sa imuhang na nagregalo ko niya mga iwan ng kalimayan. Di ba insulto na? Ngayon nagkangap, pero na bayad anak, nag-ingon ng regalo ko. Regalo na ako ni Pastor sa mong birthday. Bila may bayad anak, pagkat ka, ang tingnan ni tawanan eh. No, may regalo bayaran. Basta regalo, libre kita. Exacto ba? Kung ngayon ang Bible gift of God, magpas mo libre. Wala bayad. O sa regalo niya, ginabuhin na yun. Oh. Ang pagkatog langit, regalo rin na ini. Para ba niya, ipapaliyot mo, libre niya paliyutuhan na may gibayran. Kaya naman, nangaisang bani nga nag-sacrifice na, araw magkapalit ng pagkaon. Ingon na anak mo nag-ihimo na Jesus Christ. Siya ang nagantos, araw mo ito taglangit. Hatag na lang, araw mo ito ka. Grabe no, jadi pag gidawaton sa tao, magmahay na git ka o inferno ka. Amen? Magmahay na. Ako itong una, sa diha giwalihan po ko, sa diha nakadungog ko, ako na matay, di na ito na sumupugnan. Tila no, kung mamatay ko niya, pero na, dahil ito, kumudawat sa Ginoo pa. Pero nakasabot yun ko. Nakasabot ko ko doon. Gasa na sa to. Dawato na ko. Kaya gasa ko na kayo kung dawato na regalo ng gihatag niya sa tuwa. Now, kining dato, kung atong ihulagway sumala sa akong experience nila, bisa sa sibagat alone. Daghan mga lugar na ito, anak ko. Nagsulti ko sa pulo sa Ginoo. Daghan! Pobre yung dato. Usara din ako nakita ang anong ingon ana ang tao na mo-refuse siya. Usara ang akong pahilaw, ang akong gipasangila sa akong nakatuna sa akong experience. Pinara kita og darbo. Sulti ka sa dato, dili ka. Talas na rin nato maminaw sa imo. Unya, formado ka, pero nabaluan kang pobre ka kaysa iha, murag dili ka mutalag sa iha. Dako siya grado, ikaw walay grado. Usa ra man ang word anak, pride. Diba? Kaya mo paminaw, bisag pobre na siya, yung sakto ang insulti guys. Di ba mahay ka? Diba? Sila sa los pobre, naminaw man, nagpatuo. Eh, langit siya. Ang dato ka naman, tuo mo ka na. Naka-Wales. Wala. Na-Wales na nasultihan siya, pero wa siya tuo. Usara sa ako nakita na, garbulan yun, hambog naman. Nausahay, dili ta kadawat sa Ginoo kay maginambog na sa pagbulingon na tuo ka. Lagi pag mamatay ka, magmahay ka pag nagpatuo ko. Nagtuo ko ang kining dato, nasultihan, nagmahay na siya, impero na siya. Na wala na exit. Wala na exit. So ingon si Abraham dire, dili na to anay mga magpawali dito. Di na kinahanglan nga ipatay may mubalik dito. Kay managan yun na. Managan. Dati one time na nagdamgo ko ni Brilliant, kita karon. Nakadukas din sa akin yung gasa, pero di ka mudawat sa gasa. Padili di ka makaabot dito. Kaya nga naman, ang gasa may dahilan. Bisan kinsa nga nagdawat sa gasa na si Jesus Christ, pagkaanto mo siya sa langit. Ano? Di niya ito makita maigsoon ang life after death. No? Kung imo basahan sa Bible, ang kinabuhi daw na human ka mamatay ng kalibutan, kinahanglan siya perfect preparation. Gusto ka na makaabot ka ng kinabuhi, makaabot ka dito sa langit, kinahanglan siya perfect preparation. Dapat pangandaman na karon, samtang niya pagkas kalibutan. No?
Going to somewhere, preparing something useful to your travel and appointments. Alisirta naman sa simbahan, kaya na, lagi tayo i-allot na time. Nag-prepare ta para bato ta sa simbahan. Diba? Katong allotment nimo sa time nimo, moto na siya ang hulagway sa atong buhaton karon diri samtang buhi pa ta. Alisirta bato sa eternidad. Ang impyerno ko mga Exxon is eternidad gihapon na siya. Pero eternal death ang tawag anak. Ang langit, eternal life. Eternal death is condemnation mo ng impyerno. Pero eternal life mo ng heaven. Sa eternal death, nadiha condemnation mo na ang lugar sa kasakit na walay katapusan. Bisag gamay, walay kalipay. Pero sa eternal life, glorification ang line term na niya. Muna niya ang kalipay na wala na po'y katapusan. Which, no? Asa ka gusto nga puadto dito? Sa kalipay na walay katapusan or dis kasakit na walay katapusan? So, isulti na nadaan diri sa Ginoo. Kung gusto kang langit, kinalang ka na gitawag o perfect preparation. Gitawag na sa perfect preparation tungod kay that is eternal na siya. So, imo na siya giandam, no? Nangandam ka ana para sa imong eternidad. Manang life after death requires perfect preparation. Okay? Ikadua, life after death requires perfect salvation. Unsa man ang gitawag perfect salvation? Ngano gitawag siya perfect salvation? Tungod kay gitawag na siya composed of three major or very important things. Unsa may composition sa salvation? First, gitawag siya redemption. No? Naakay certificate nga i-redeem ka. But pasabot, naay certificate o pamatuod nga ikaw nalukat ka. No? That is redemption. And then, ikaduha, ang component sa perfect salvation, number 2 is reconciliation. Kanang napasig-uli ka. No? Ngato samahan, bikilado ta, magkasasala ta. Dili ta madawat kay magkasasala ta siya balaan. Si Jesus Christ ang nagmidol, siya ang nagpataliwala. No? Na ang kabayaran sa sala, anay magkasasala ngato sa dakong Diyos, kinano bayaran o kamatayon. Si Jesus Christ ang nagpataliwala, malagay na siya propitiation. Siya ang nagpataliwala, aron na kining magkasasala madawat sa balaan ng Diyos. Pero siya ay nagpakamatay para na to. Na kung madawatan mo na siya, nakita na sa man na, oy, nangkulan niya akong regalo, pwede ka makasunod dito. Ano man? Ngano madawat ka? Tungod kay imong pagkamakasasala, hinluan na ni Kristo. Muna na gitawag justification. Di pagkamatarong ka niya. Muna si Jesus Christ ang tanawan, kung naa ka, magkasunod ka. Pero wala siya, wala ko kailangan. Okay? That's the second component sa perfect salvation. Then number 3, ganun ito, propitiation. By the way, unsa man ning tulo ang kalainan niya? Redemption is an act of God by which He Himself pays as a ransom the price of human sin, which the outraged holiness and government of God requires. Lain terms, sa atong pinulungan, ang pagtubos mao'y usa ka buhat sa Dios. Dios na katrabaho, dili na ato. Trabaho sa Dios, diin siya mismo mingbayad ingon nga lukat sa bilis sa sala sa tao nga gikinahanglan sa masuk-anong balaan nga kagamhanan sa Dios. Buot pasabot ang Dios nasuko sa tao. So aron mahupay ang iyang kasuko, bayaran siya ani mga butang. Kaya tagay daw ko, tulod daw ko mga young people, gari aron mahatag na itong